Attorney ni Congressman Erin na hindi daw po bawal na manghalap ng ebidensya habang tumutuloy po yung trial. Kaya nag-iwan po tayo ng katanungan. Okay po ba ito para sa depensa at lalo na po yung mga katanungan na nanggaling sa mga senador na nakakuha nga po ng mga importanteng impormasyon. Sasagutin po yan ni Attorney Tranquil. Yung pong sinasabi nila na naisubmit na po, may formal offer of evidence po, maaari pong ipaliwanag ko sa inyo. Kasi sa husgado, bibigyan ng pagkakataon ng kabilang panig para maglagay na objection. Pero po sa aking experience bilang isang tagapagtanggol, ay kadalasan po, pag pinigyan ng pagkakataon ng judge siya na magpaliwanag, iniiwan na niya yan na, sige, acceptin na natin. Huwag po tayo magkaroon ng conclusion na yun po'y matibay na matibay. Kasi po, hindi pa naman kami tapos magpresenta ng ebidensya. Ang tawag po dyan, sa batas, meron yung burden of proof and meron din po tayong tinatawag burden of evidence. Ang lumilipat po sa magkabilang panig ay burden of evidence. Naglatag na po sila ng ebidensya nila. Ngayon po ay hinaharap namin ito. Hindi po namin sinasabi na walang saysay ang kanilang ebidensya. Tinanggap po yun. Iwanan po natin ganon. At amin pong haharapin ito. Okay, sasagutin. At yan po nga ang ginagawa ng ating defense team. Sa punto ito, panoorin po natin itong ilang komento, katanungan galing po sa ating mga kababayan. Lumalabas na yung mga parang butas ng prosecution. Sa tingin ko po, prosec po. Kasi madami pong ebidensya na lumalabas yung mga tungkol nila sa kanyang mga SAL-N, yung mga madami po sila na ng mga ebidensya po tungkol sa mga bagong yaman. Prosecution? Ang tingin ko, defense. Wala naman silang kalamang-lamang dahil for interview sa mga ginagamit niya ang media para lumakas lang ang niya eh. Wala na, sad ang ratings niya eh. Defense. Sa tingin ko kasi palagi ko na nanonood sa TV, medyo mababa na yung ni Corona ngayon din. Wala na yung tiwala yung mga. Yan po ang mga opinion ng ating mga kababayan mula po sa mga teacher, estudyante, tricycle driver. Lahat po tayo may opinion. Mahalaga po yun dahil yan po ang magpapalakas ng ating demokrasya. Tanong po natin sa prosecution. At Congressman Tugnan, sabi nga po nung isa sa mga nagkomento, may mga butas na daw pong nakita yung ating mga kababayan doon sa inyong pinisenta na ebidensya, halimbawa sa mga properties ni Chief Justice. Pakipaliwanag po why you believe at this point, pagkatapos po nilang pakita yung kanilang ebidensya, matatag pa rin po yung kaso ninyo. Yung opinion kanina ng ating respondent dun sa survey natin, I would like to refute that. Like for example, when you said about the properties that was listed, on the part of the prosecution, we did not say that that is not the actual figure. It was merely attached to the request for subpoena, and it was written in the newspapers that these are the number of properties. But on the part of the prosecution, we did not categorically say that these are the number of properties. So yung storyline na yun, hindi yun ang posisyon na. Hindi po ba yung kahinaan ng prosecution na merong nabanggit or nanggaling sa inyong dokumento, nakalista nga po doon 45, and yet yung pinisinta ninyo at inamin at the end of your presentation of evidence, Congressman Erin, na 21 lamang? Well, kaya yung sinabi ni Sherwin, ang hiningi po ng ating Chief Prosecutor nga, kung ano yung mga ari-arian ni Chief Justice Corona, Renato Corona, dito sa Pilipinas. Inamin po ni Attorney Diaz na ang ginamit po ay word search, sa system ng Land Registration Authority. At doon, nilista nga iba't ibang ari-arian. At inamin rin po ni Attorney Diaz na maski yung mga properties na cancel, and it was mentioned there, na napasama yan dahil maybe at one point in time napadaan sa pagmay-ari po ni Chief Justice Corona yung ari-arian bago na cancel yung titulo. At yun po yung isa sa mga rason kung bakit nabawasan yung number of titles from 45 to 21. Pangalawa, kung titignan rin po natin, Mark, at the time that the request was made, hindi po
namin alam rin kung matatanggal po yung 2.4, no, yung usapin tungkol sa ill-gotten wealth. So, naapektuhan rin yung pagpresenta ng ebidensya hinggil sa iba't ibang mga properties dahil kung totoo nga na nabenta at kaya na-cancel, ang kailangan makita, no, kailan nabili, kailan na binenta, saan pumunta yung pera. Yun yung paper trail dito, yung chain of title. Pero dahil nga nawala yung 2.4, natali po yung kamay ng prosecution. Okay, pupunta tayo kay Cathy San Gabriel para sa tatlong katanungan, pero bigyan po natin ng opportunity muna yung depensa. On this, napansin lang po ng mga kababayan natin, on this particular list, na mukhang mga senador ang may problema dito sa listahan na ito at sila yung parang galit na galit. At yung depensa, hindi naman kayo nag-o-object gaano. Ano po yung tingin nyo dito nga sa usapin na ito? Attorney Kitcho. Alam nyo po nakalulungkot, no? Sapagkat nung ginamit ho yan ng mga prosecutors, specifically si lead prosecutor Tupas, pati ho si Congressman Miro Kimbo, no? Sapagkat ginamit ho nila to sa isang press conference. Malinaw ho yan. On record ho yan, no? Ginamit ho nila yung listahan ng 45 properties. Sinabi nila na si Chief Justice Corona mayroong 45 properties amounting to around 200 million. Kailangan siyang ma-impeach. Yan ho ang sinasabi nila eh. Ginamit ho ito propaganda para sirain yung pagkatao ng aming kliyente. Ngayon, nung ginamit ho nila ngayon sa korte, alam ho nilang hindi tatayo. Ginawa ho nila, sinabi, hindi naman 45-21. May mga pagkakataon nga ho sinisisi pang LRA. Pero hindi ho ba't dapat bago nila ginamit yan, ay sinuri muna nila yan? Hindi ho ba't kailangan pinag-aaralan muna? Sapagkat alam ho natin na reputasyon ng tao ang nakasalalay dito. So yan ho ang sinasabi namin. Kaya ho yung mga senator judges, nakita ho nila yung ganyang anomalya dito sa pagpresenta nitong listahan na ito. At kami naman po sa depensa, matibay po ang aming paniniwala na dahil po itong listahang ito'y lusaw na, mapapaliwanag po namin na lima lang po talaga ang properties ni Chief Justice Corona at itong 5 properties po na ito ay malinaw na nakatala po dun sa kanyang salin. Ayan, lusaw na daw po itong listahan na ito. Yan po ang argumento ng depensa. Yes, pwede po bang sumagot dyan? Sige po. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ebidensya. At pag sinabi natin ebidensya, yung ipinresenta sa korte. Ay yung press conference, hindi po ebidensya yan eh. Hindi naman sa korte yan, hindi naman proceeding sa korte yan eh. Wala pong saysay yan. Bibilangin po natin kung ilan ang properties na diniklara ni Chief Justice Corona sa kanyang salin. Kung ang bilang namin 5, kami nakapagpresenta ng 6, ibig sabihin ng isa, hindi na-deklara. Immaterial po yan. Basta't sumobra doon sa bilang na inilista niya sa salin, may problema siya. Alam niyo, madali yan kung ikaw nagbibintang. Hindi, mabilis lang, Mark. Madali yan kung ikaw nagbibintang. Pero ang dapat po natin tandaan dito, 2 paglilitis po ang ginagawa ng prosecution. Tama po yun. Yung ebidensya na inilatag mo doon sa impeachment proceeding, yan ho naman talaga dapat maging basihan ng ating ebidensya. Ngunit bakit ito kailangan ilabas? Bakit ho ito kailangan ipresenta sa media kung hindi ho nila ginagamit itong listahan ng properties na to para makapanira ng pangalan at makapagkondisyon ng isipan ng tao? Rico, okay. Muna. In fairness naman kay Chief Prosecutor Neil Tupas, no? Unang-una, hindi siya naglabas ng statement tungkol sa 45 properties. Ang binanggit po niya yung Bellagio. I know that because I saw it, they just showed it in TV. Yung usapin tungkol sa 45 properties, that came out. Let's study the timeline. That came out after the subpoena, the request for subpoena was filed in the court, no? Aminin ko, ang nagtanong po dyan, kasi ang nangyari po dyan, nag-file ng request ng subpoena, naka-attach yung list of 45, ang Senate media, nandun. No, they were already the ones asking the questions. The House, when we were in the House reporters, of course, asked us, ano yung hinain for request of subpoena? So, wala si Junjun Tupas doon. Inaamin po namin na nandun si Miro. At si Miro has already spoken about this, no, with regard to the 45. Pero ang sinasagot po namin dyan, yung inattach po namin ay yung listahan ng LRA para malaman po na talaga namin kung ano-ano ba yung ari-arian ni Chief Justice. Importante kasi ito dahil gaano katagal nilagay sa safety deposit box yung statements of assets and liabilities and net worth ni Chief Justice Corona. Wala ho nakakita Dahil kung nakita po natin yan, malalaman po natin kung ano yung mga ari-arian na nakalista po dyan. 10 taon
Kandado po yan, hindi nakita ng kahit sino man. Ngayon lamang sa impeachment complaint, lumabas itong SALN na ito at ngayon lamang nakikita po natin kung magmamatch pa yung nakalagay na LRA properties sa statements of assets and liabilities ni Chief Justice Corona. At makikita po natin sa 9 na taon, hindi pare-pareho ang lumalabas. Malinaw po dito sa argumento na meron kang ebidensya, meron ka pong mga impormasyon na lumalabas sa publiko dahil yung nature nga po nitong impeachment trial ay ibang-iba. Attorney Tranquil. Siguro po, ang tututukan ko lang dito ay ang usaping prudence. Kasi po, yung lumabas yung 45 properties, naalala ko po yan Huwebes bago mag-January 16. Hindi ko makalimutan yan. Kasi yun lang po ang linggo na kung saan ako unang ipinasok, nag-entry of appearance, ako po talaga medyo nawindang 45. Totoo po yun. Sabi, 45? Totoo ba yan? Kasi bilang abogado or umuusig, kailangan may konting prudence na inaasahan. Titingnan mo yung dokumento, may mga pangalan. Alam niyo po ba, ako po kasi nagtuturo. Lumapit sa akin isang sekretarya ng isang eskwela ang tinuturuan ko. Sabi niya, attorney, ang dami palang property niyang si CJ, no? Buti na lang po, dala ko yung supina kasi pinag-aaralan ko. Sabi ko, wag muna kayo maghusga. Tingnan niyo yung supina. Ay, ganun ho? Bakit ho naman mga walang pangalan nandun? So, sinasabi lang ho namin, hindi naman kami nagbibintang po. Ang sinasabi lang namin, we expected some level of prudence kasi winawagay-huway ho sa publiko yan, nagbabagong opinion ng ating mga kababayan. Kasi kung accurate po yun, hindi na po tayo umabot sa nagbatuhan pa tayo. Pangalawa po, yung sa LRA Administrator. Si LRA Administrator po, kung narinig ninyo yung testimonya, nung sabi niya, nag-research po ako Hiningi po sa amin yan. Tama sila sa computer, no? Pinasok po. Tapos lumabas, ang lahat, tracing po kasi yan Yung mga nagmay-ari bago, yung mga nagmay-ari patapos. Tapos binigay po niya. Ngayon, ang binigay niya, ang tanong, tatanggapin ba nila yan? Bilang abogado, kasi dapat suriin mo, ito kasama, hindi kasama. Sa pangalan naman po siguro, makikita mo. Yun lang ho naman ang tinutubok namin Okay. Po. Dahil nga po, merong public nature ito. Sui generis nga po. It's political at syempre legal din na proseso. Cathy? Nako Mark, marami pang katanungan ng ating mga estudyante dito sa studio. Umpisahan natin mula kay Jane ng PUP. Jane? Good afternoon po. Para po sa defense, yung tanong ko po, sinabi po kasi ni Chief Justice Corona before na sasagutin niya po yung questions punto por punto. Titistigo po ba siya? Attorney Karen Jimeno. Ito isang bagay na patuloy na pinag-aaralan ng mga abogado kasi hindi lang basta-basta na porque sinabi niyang sasagutin niyang punto for punto, kailangan siya umupo doon araw-araw. Kasi pwede naman sagutin to punto for punto na ginagamit yung mga testimonya ng ibang tao na walang interest sa kasong ito at saka mga dokumento na mga official documents katulad nga ng yung mga ibang presenta dito mga titulo. Kasi hindi nangangahulugan na siya yung nasasakdal, na siya rin yung pinaka mainam na testigo sa lahat ng panahon. Kasi katulad nga ng na-imagine nyo ba kung pinaupo siya from day one pa lang, lahat naman ang sasabihin ng mga tao, syempre, self-serving yan. Syempre, pabor sa kanya yan dahil siya yung nasasakdal. Pagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya